Salamat sa special song sa atong mga kaigsunan. Karon ato ay hatag panahon ni Brother Daniel. Hello. Maayong adto sa mga kaigsunan. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Okay. Sa atong prayer. Unya kay i-cover na maguto sa atong 10 days 1 to 10. So like kung nagkalisod na po kung sa ako ipang input, kay basi magbalik-balik na lang ba. So, pero hindi nga lagi sinanay daw ko nung aning abot na daw ko na siya kumbaga kuhaan na itong inspiration. Kuhaan na itong inspiration ng katong mga topics from 1 to 10. So, muna siya kung topic na makikisuunan. So, my topic for this morning is about living the Lord's Prayer. Embracing Jesus' principles in daily life. So question makiksuonan sa inyong nga pagtambong sa ato nga pagtambong sa 10 days of prayer. Nabatay nakato na makiksuonan. Sure naman jud ko nga daghang nakato nga mga lessons, mga valuable na lessons sa kambay nga mga importante sa ato nga spiritual journey. But ang question lang makiksuonan ba? Kita din man na makiksuonan. Question nga sa tanang nga mga lessons nga ato nakakunan, how can we take all that we've learned about prayer and carry it with us into our daily lives? So unsa man daw kuno nato mga kigsuonan nga ang katong tanan nato nga nakatunan about sa prayer nga ato to siya nga baga mauban nato or ato nga ma-integrate sa ato nga daily lives ato or sa adlaw nato nga pagkinabuhi. Unsa man nato nga ato mapakita or ma-live out ang katong nga mga lessons na ato nga na-learn. So karon mag-discuss ko about sa the Lord's Prayer makigsuonan. So, iba namang guro mo no, sa kanang Lord's Prayer. Pero maganda siya i-recite sa sa kanang school. Our Father who art in heaven, believe your name, your kingdom come, your will be done on earth. Pero may na siya nga kumbaga, i-recite every day sa school.
But have we ever stopped to ask the igsuunan kung what does it really mean to live this prayer? To live this prayer. Nakakasya mo mga igsuunan kung like kung saan man nato baga makinabuhian ang tayo siya nga pag-ampo. I mean kung makigsuunan, we know these words makigsuunan. We say these words, but how do they shape our thoughts, our actions, and how we live each day? Kung baga yun sa man siya makigsuunan, like how does this verse or how does this prayer nga bring nato isip every day ga kanang how does this prayer shape our thoughts, our actions, and how we live each day? Kumbaga, how do we live? Ito ang kisa na ba? How, kung saan nato makinabuhian ang kami siya nga pag-ampo. Today, makigsuunan, we're going to go deeper into the Lord's Prayer. Not just a prayer na ato i-recite all the time, but kumbaga, a blueprint for how to live every day with God. So, naatay, kumbaga, 5 lessons na ato nga ma-learn, ato nga ma-understand kung saan nato nga ato nga makinabuhian ang kini siya nga prayer. But, magbasa natin siya itong mga key-text makigsuunan. So, atong key-text makigsuunan is naa sa Matthew 6:9 verse 13. So, it says makigsuunan nga, in this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Kita na siya sa Matthew 6, verse 9-13. So if interesado man mga magbasa sa Bisaya, masala lang ito, wala ko nag-come up sa Bisaya. So kani siya makigsuon, nagkato siya nga prayer, mo na siya ang model na gihatag sa na Jesus gave his disciples when kato nag-asa mga disciples kato siya nga teach us how to pray. Ang kana siya nga example story, makita na siya sa Luke 11 verse 1 kanang entire din nga kanang simple pag-asa nila ba unsa nga pag-ampo. Pero makigsuonan, what does this mean for us today? How do we take these words and make them a living reality in our daily walk with God? So unsa man nato makigsuonan, kato nga prayer makigsuonan, nga ato to siya nga mahimo into like reality ba? Ato ma-integrate sa kanon sa ato nga everyday lives or sa in our daily walk with God. So, alita sa unang nga lesson ng mga kigsunan, living in reverence. So, mag-focus sa tabi sa Matthew 6 verse 9 nga nagsulti nga, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Nagka-notice mo mga kigsunan nga, in this prayer, in this exact passage ng kigsunan, niingon siya, our Father. Naka-notice ko ang pigsunan. Kasi it can go magod nga, ay naman ko na siya mga different possibilities ba, iba mo na nga ang Ginoo is very powerful. So it could be nga, pwede na nga matawag niya ba, isa ka ng Your Majesty, ka ng mga bunga kay kapangan ba. Even though nga siya man to, iyang isudan ang kanang prayer as our Father, iyang isignificant ang galingan ba nga, as our Father. Now, nag-remind sa ato makikisuunan nga during our prayers, kana mag-amputa, dili na siya about na kanang asking for things. Dili na siya about na kanang mangayot ang mga butang ba, nga gusto nato. But kundi, it is about relationship makikisuunan. About na siya sa relationship because ang Ginoo makikisuunan, He wants to have a closer relationship to us. That's why I agree for Himself as our Father dira sa kanang prayer. But, naka-notice ba sa makiksunan nga sa next part, it says na, hallowed be your name. So, unsa man nato makiksunan nga, ato nga mahalo ang name to Ginoo. Like, kanang, what does it mean to kanang, to hallow makiksunan? To hallow something means nga to honor and revere it. Or kumbaga, ato hatagan o respect ang mga pangan. So, this just tells us makiksunan nga, in our prayer, dili sana siya about sa pagpangayo ng butang or kanang kung gusto ta nga makapangayo og daghang blessings, but it is also about lifting up God's name in worship. So kung during na sa prayer makigsuunan, mura na siya kanang mura ka na duha ka kanang purpose ba or mura duha ka tas atong buhaton nga dili na siya about nga kanang mangayo ta sa gusto nato nga mga butang, but kundi nga at the same time ato nga murag ipatibaba ang pangan sa Ginoo or ato siya nga i-lift up God's name in worship. So what does this mean for us makigsuunan? Sa may pasagot ini para sa atong makigsuunan. It means makigsuunan nga dapat ang atong kinabuhi. It should reflect God's holiness. Maklaro na ba ang mga teksto ng makigsuunan? Kana na sa likod. Para ka
Okay, so it means nga ang atong kinabuhi makigsuonan, it should reflect God's holiness. Ellen G. White writes makigsuonan nga, in the prayer that Christ taught his disciples, the very first expression is the acknowledgement of our Father in heaven. We are to come before Him with holy reverence. So, sa lahat pa nga pagkasulti makigsuonan, this means nga ang atong mga actions, mga linya nga atong may pakita, mga words nga atong may isulti every time, mga attitudes sa atong ginayang makigsuonan nga, it should bring glory to God's name. Wala siya pasabot makigsuonan. So, we should be careful din makigsuonan sa atong mga actions. So, kay naman din makigsuonan, it is already stated na as siya sa makigsuonan, dapat nga ang atong kumbaga, the way we live makigsuonan nga dapat ma-mirror ang character sa Ginoo. So, wala siya makigsuonan. When people sees us makigsuonan, dapat nga we should see a reflection of Christ's character. Imagine na mo makigsuonan no kay kung usa ka katawo, kay makakita ka usa ka tawo makigsuonan nga kanang kana makigsuonan ato lang ibutang as scenario makigsuonan. Kung makikita ka usa ka person nga iya jud na perfect na portray ang character sa Ginoo. Unsa man jud murag kumbaga first nga kanang thought nga imo nga mabutang sa mga unang mga kigsuonan. Sige daw, mag-asa ko sa audience sa inyong kigsuonan. Kung makita mo usa ka tawo nga iya jud perfect nga na-embody or na-display or na-characterize ang kanang reflection of Christ's character ba? Kung sa may first thing nga mo, mo appears yung una na magkisunan. Especially ba, kung sa may first nga mo appears yung una. Once sa makikita ko sa katawang inana. Buta. Ha? Ito ta? Nagaman to. Ismar, daga kayo mga positive no, napuntan siya na siya. So, kumbaga marag, maigang yung sa taba, sa kumbaga, mo join sa tingnan mo join sa ilang religion kaya ato man nakita mga discourses religious. So naman sa makigsuonan in our kanang prayer makigsuonan in our daily lives dapat nga ato jo ma-portray ang character of Christ. Because with it makigsuonan naman po benefits like maka-gather ka og mga other people kay di ba mo na-mention na tanong kaingan man ta if ato nga ma-embody ang character sa Ginoo. So next nga lesson nga ato ma-learn makigsuonan is nga living in alignment with God. So ano ta mag-focus sa Matthew 6 verse 10 nga nagsulti nga your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now kani siya makigsuonan is a very powerful line because nagsulti na siya nga it is not just about praying for the future or kanang pag-ambot ta abot sa umaabot mga umaabot or mga things ato gusto nga ma-receive but kundi it is about praying for the present. We are asking for God's kingdom to break into our world now. We are asking for His rule to be established in our hearts, in our families, in our churches, and in our communities. Now, this prayer makigsuonan, it challenges us nga to move beyond our own desires. So, pasabot makigsuonan ba nga, this prayer makigsuonan, nag-encourage niya sa ato nga, in our prayer, dapat nga dinita kung ba, katubit sa atong topic class sa 7th topic ba na dapat ang atong prayer dili siya dapat maka-focus on what we want but rather what God wants for us kasi yung plano para sa ato. This prayer challenges us to move beyond our own desires and submit our hearts to God's greater will. Kung ato i-submit ang ato nga kasing-kasing sa Ginoo. Because often na ganun iksuunan, we come to God with our plans and ask Him to bless it. Diba, tinuod yun ang makigsunan nga during our prayers, diba, mostly agenda dyan nato dito nga, panalanginin, kini ako mga plano, pinatunta nga ako na siya nga, madisip ka ng butangan. Diba, mo dyan na siya yung agenda sa ato nga kanang pag-ampo. Usual naman dyan ang format. But what if we turn that around makigsunan? What if na ato i-change ang ato nga mindset makigsunan? Nga, how about nga, if instead of asking nga, Lord, bless my plans, what if we know nga, God, what is your plan for me? Diba? Jeremiah 29 verse 11 tells us that, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So na naman na stated na kaya naman magsunan nga ang plano sa Ginoo is much greater sa mga plano nga ato nga na kasi tawagan sa plano nga na imo bitaw ba mga kanang plans para sa atong kagalingon ba. Mas greater pa ang plano sa Ginoo. So that is enough reason mga piso nga kanang ma-encourage sa tabang nga during our prayers dapat nga ato i-ask sa ato nga prayers ang kung sa mo'y plano sa Ginoo. Kasi iyang plano kaya makigsuonan na naman sa 10 times better pa na siya sa ato nga original plan nga ato giimo para sa atong kagalingon. Nakalita sa third lesson makigsuonan,
living in dependence on God. Living in dependence. So, ano tayo mag-focus sa Matthew 6 verse 11? It says na, give us today our daily bread. Now, this is such a simple request mo tigsunan. Simple na siya nga, simple, di ba? No? Bro, sa'yo naman ka nabasahon. Pero, ang para siya nga, kanang request mo tigsunan, it carries so much weight because it reminds us makigsunan nga ang Ginoo is not just our creator or the one na the one nga nag-create sa ato, but really, He is our provider. Siya mo provide sa ato nga mga panginahanglan. Every day magigsunan, we always depend on Him for our physical needs, our emotional strength, and our spiritual sustenance. Diba? Sa ito na naman magigsunan, na siya mo kanang na-permit na mag-depend sa iya, sa bisag ko sa mabutang, bisa pagaling kung natin handulong ko, ulitan lang, nga gusto ko nga maka-earn og sakyan ng diba, atong ka magaling na yung ampo, because we depend on God that much. May higsunan. That's why natin mga mabutang sa itong mga pag-ampo. But, naasya ka na very important idea mag-higsunan. Jesus doesn't tell us to pray for a year's worth of bread. Nakanotice mo mong higsunan ko ibalik ha? Nakanotice mo mong higsunan nga, sa iya nga, sa verse ng higsunan, it says nga, give us today our daily bread. Specifically ninyo siya, today. Diba, na-mention, na-notice ba na niya magpasalan? Na-notice yung Ginoo, hirtan ba ka? Wala siya niingon na ka ng pag-ampo mo o ka ng mga, kumbaga, pag-ampo na mo nga ka ng, bitaw, sige, pag-ampo ta for 1 year, ka ng, 1 year na. Kana ba mo pag-ampo ta, baka ka ng katangan ta, o ka ng, for 1 year na ba? Wala siya nag-ingon na nakikisunan, but instead, ingon siya na, give us today our daily bread. So, sa may pasabot nga na makikisunan, this just tells us nga, to ask for today's bread. Only today mga kaigsuunan. Only ka ng... This teaches us to trust God one day at a time. Often mga kaigsuunan, we always ka ng work, kanang mabala ka sa atong future ba, sa mga umalabot at mga kaigsuunan, kanang mag-ermita stress or worry sa kung sa'yo abot sa kanang like, what lies ahead? Either kung kanang, kanang kung naba kayo ka na maka-experience maka-happiness sa anak or kasakit mo, ano ganyan ba? But Jesus calls us to focus on tali makigsuunan. And God will provide for today and He will be faithful tomorrow. But He also wants us to rely on Him in the present moment. So, mo na siya makigsuunan. Another reason lang kung ano nga mo to exact na statement sa prayer is because ganahan, encourage kita sa Ginoo nga to always rely on Him every day. Nakabati ba ta makigsuunan nga, I don't know lang sa tanan, but mostly sa ako na magigsunan na nga dili bitaw ta ingon, dili bitaw ta kumbaga mo rely all the time sa Ginoo, more reliant kita sa atong pagalingon, reliant ta sa atong sa mga technology na nasa atong palibot. Kung dili bitaw ta makarealize ba nga we should be kanang dependent on God ba? Kaya ang Ginoo makigsunan, gusto siya nga himo ang relationship with us. And kung mo ingon kita ang relationship with us, dapat ko na bitaw murag makabatay na magulong sunod ka ng relationship sa usa ka papa o sa usa ka anak, iba ka ng in the relationship naman dyan yung mga necessities ka magsigi o ka ng depend ng anak sa kanang amahan. Kung saan na siya kung baga gusto sa Ginoo para sa itong pagsuunan, i-encourage kita sa Ginoo nga to always be reliant on Him. Hindi na ito kalimtan ba nga even man daw na kanang ata hindi nga tayo mabutang mga technology na kung kita makadepend or kanang mga butang bitaw ba nga pwede tama kanito ba di gusto Ginoo nga ato makalimutan nga He is there makigsuunan. Dili gusto Ginoo nga makalimutan nato nga He is there nga kanang naman siya nga makita na maki-cultivate ang relationship with us. Dili man na siya mahitabo kung panagsarap po ta mo dulo, aran na ta mo duol kung kanang nanay ka ng kung dili na maayo ang sisa ng kinabuhi. Di ba no? Dahil magdulo na siya kay kumbaga lang imagine na nato ha sa taka-parent niya. Pag imong anak ato na mo duol sa imo kung may panginahanglan, di ba? Marag weird magdulo no. So, ano na siya makigsuunan? The reason kung ano nga mo ito exact na statement is because God wants us to always remember that to rely on Him, be dependent on Him makigsuunan. Next lesson makigsuunan is living in grace. So, ay ka mag-focus sa Matthew 6 verse 12 na nag-state na, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debts. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Okay. So forgiveness makigsuunan is such a central theme in the Christian life. Diba, tinoon na makigsuunan nga
as a Christian magigsunan, the main thing dito is all about forgiveness. About sa pagpasaylo sa imo nga mga tao nga nakasalamat sa imo. Jesus teaches us that we cannot ask God for forgiveness if you are not willing to forgive others. So, ano siya magigsunan? Diba no, kung makanimo tagsala magigsunan, usually mag-ask man jud ka o kanang pasaylo sa Ginoo. But what if kay sunan kung ang usa ka nakasala sa ato, di ba no kay murag hard lang i-forgive no. Hard kay mo pasaylo especially kung katong sala nga nagbuhat sa tao sa imo is very kumbaga severe ba grabe kayo. So kanang murag very painful ba nga dili pa enough ka ang usa ka dili pa enough ang usa ka apology ba. But the ino na ginamagigsunan nga, we cannot ask Him, God, for forgiveness. If kita mismo dili ka willing nga mag-forgive sa ato nga mga kapwa, mga people. This isn't easy magigsunan. Dino na siya magigsunan. Napagpasayon sa kataw, dili na sa yun. As I said before, especially kung kung grabe jud ang sala nga nahimo sa tao ba, lisod ba kanang ipasayon mo. It's not easy to forgive those who have wronged us, especially when the hurt us deep. But forgiveness ng igsuunan is not about the other person. It's not about sa katong person na nag-apology sa inyo, but really, it's about our hearts ng igsuunan. Jesus makes it clear that forgiveness is a choice we make igsuunan because we have received forgiveness from God. Ang pasalo ng igsuunan, hindi na siya yung obligation mo, but really, it is a personal choice in mo. It is a personal choice we make because we have received forgiveness from God. So, gitawag sa tamang igsuunan, we are called that since ang Ginoo magigsuunan, He extended His mercy sa ato nga, pasalo siya sa ato ba, despite sa countless na mga salangan ito na himo, kita magigsuunan, gitawag sa Ginoo nga to extend the same mercy sa mga laing tao. So, ano siya magigsuunan? Inanidyo na siya magigsuunan. If na nakasala sa ato, masama ng Ginoo nagsaman. But pasalo dita. No matter kung unsa grabe ang sala kanimo sa tao, we have to forgive. Kaya Ginoo ni forgive man sa ato. Di ba ang Ginoo nga pinakataas ni forgive kita dito mo forgive magay maguro. So dapat if Ginoo nga forgive sa ato, kita sa forgive sa kasalanan people. So last na lesson ng igsuunan is living in victory. Sa Matthew 6 verse 13. Alita mag-focus. And it says na, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So magigsuunan, as Christians in our daily life, we are in a constant spiritual battle. So natakalunan ng spiritual battle. Masaya pasabot na magigsuunan. It means magigsuunan nga, everyday magigsuunan, nakatasa ka ng panabitang battle against temptations. Because all the time magigsuunan, no? There are a lot of dili ta sigurado kung wala ang temptation mo. So that's why kita in a constant spiritual battle ba kay always mata nga para makipay sa temptation ba? Nga makipay ta sa temptation nga dili ta murag kumbaga musakam sa mga temptation. We are in a spiritual battle and we cannot fight it alone. Wag ni ba mo na pagisunan nga during our spiritual battle dili na ko makayang ginusara, ako tali yun, niya makayang ginusara. But it is stated there magigsunan nga during our spiritual battle, dili na nato kayo nga ato na siya pili o kinakita na magigsunan. We need God's strength to help us resist temptation and overcome one. Kinahanglan din nato magigsunan ang Ginoo magigsunan to overcome. Hindi nato ang Ginoo nga muhatag sa ato ang strength nga ma-overcome nato ang mga temptations. Sometimes magigsunan no, it is easy to think na mahandle nato ang temptation mahandle na nato ang mga potential ba all by ourselves. Easy ra man gali Ginoo nato nga mabuta sa tumulong nga kanang dili ta magdita sa Ginoo because siguro gifted na ta gifted ta ba. So di ba naman di man guro so paano magigsunan? It is really kanang easy nga makakunahon na ta sa pagpagaling nga ato na ma-handle all by ourselves. But ang reality mo magigsunan is nga we need God's help every day. Hindi man ta sure magigsunan. So sometimes magigsunan, we are too busy na work kanang busy kita sa ato nga mga own nga mga kabisihan nga mga butang. Wala ta kahibaw nga what if di ay sa sige na to ka focus sa itong kabisi, murag maupot sa temptation. Diba? Kung panangitan lang, usa ka student, ubaga.
busy kayo kasi yung mga studies, sige kag tuol rin. Wala kay tugtog kada gabi. Ya, tungod lagi sa kabisi nimo ba nga wala pud kita nagbuta sa tungod na ba we need God or ang Ginoo wala tag gibuta sa ato una sa pagkasing-kasing nga makayo na ta ba may kalisod batunan what if manulog na ko sa katapad ugma oh di ba nahuna ka sa temptation easy ra jud na siya mag-iso ng mga mahitabo. That's why we need God's help every day para nga ma-avoid nato ang mga temptation or mapugta sa mga temptations. We need His Word to guide us, His Spirit to empower us, and His presence to protect us all. Kita dara, now we need His Word na mumugay sa ato. Need nato ang balaan ng Espiritu or the Holy Spirit na mo-empower sa ato nga ma-resist ato ang tinisya nga mga temptations. Kung minsan nato ang iyang presence na mo-protect sa ato against this mga temptations. So, as you've seen today, sa conclusion natin, okay, isa na mong rasa pa. Isa mong rasa. Ay, sayo pa mo. Padayon. Sayo pa mo. Ano na sa conclusion, kaya marami po ako na-prepare. Kaya mulag, kaya na-confuse ako kung gusto kong yung mabutan sa PowerPoint. So, sa conclusion na ta. So, as you've seen today, magkikisunan, the Lord's Prayer magkikisunan is not just a prayer to recite. Hindi na siya usa ka prayer nga, pero may natin i-recite nga, magamuta, Our Father who art in heaven. Pero wala natin i-recite ba? But really, it is a way of life. It is a blueprint or guide on how we live. Kung saan natin pagkinabuhi at ang mga kinabuhi. It teaches us magkikisunan these lessons. It teaches us nga ato i-honor ang Ginoo. Nga ato nga kumbaga ipatigbabaw yung name. It teaches us to honor God. It teaches us na ato isip ang iyang kabubuton rather than nga ato i-prioritize ang ato nga mga own nga mga plano. It teaches us na ato i-as plano sa Ginoo instead na ato i-prioritize ang ato nga plano para sa ang atong plano sa ato. It also teaches us nga to depend on His provision. Hopefully siya word mo kaya mo say ka lang on sa provision but kumbaga pa sa mga sa anong provision. Ibarito sa slide 3. It teaches us nga to be dependent on God. Kanunay tanga mo lubok na. So it teaches us nga to be dependent on God. It also teaches us nga we need to forgive others. Same sa pag-forgive sa Ginoo sa ato. And lastly, it also teaches us a prayer na tulo sa ato nga we need to rely on God. We need to rely on His strength para nga ma-overcome nato ang mga temptations magigsunan. Wala siya magigsunan. It is already written here magigsunan nga the prayer is how kanamura siya kumbaga the blueprint of how we live our life magigsunan. And it will be always magigsunan no nga throughout sa itong 10 days magigsunan, dili ba na mga katunong, it would be a waste ba? Because, ito na yung magigsunan, even though kung simple na kayo ng prayer, but grabe man ito siya o ka ng kumbaga message, grabe kayo ito siya o ka na, maka-encourage ito siya sa ato nga kumbaga, pattern na ito kinabuhi all the way around. So, dili man guro tapos maka-ensure nga, at dahil siya nga pero mabukas natin kung galing ba, in an instant ba, hindi maguro na posible. It takes time magigsunan. So, ang ato na mga magigsunan is na, again, to always pray. Magigsunan, always pray na, kung mahimo atong ginuhuli siya nga, habit man magigsunan in our daily lives. So, before ko magigsunan, mag-give ko sa inyo ko sa verse na naa sa Philippians 4 verse 6 to 7. It says na, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds. So, sa hindi mo din magigsunan, dili na dapat, we should not be anxious about everything. Hindi ka mabalaka sa bisyo sa mga butang. But in every situation, ang ato mga kabalaka, ato niya siya ihatag sa Ginoo. Ato niya siya ihatag through sa mga magigsunan, through prayer. And once we do that magigsunan, ato na mga ma-ensure nga, ang peace magigsunan, and the peace of God which transcends all understanding, muna siya bumugar sa ato mga hearts and our minds in Christ Jesus. So, di ba na muna ka nang inuturo sa paminawang din siya nga peace.
So, gano'n makiksuunan, if ganahan mo na nga maki-experience, ano yung lapis makiksuunan? Pero yung lapis, kaya po natin sa kabahan na, lagyan sa about everything. Ang last yung makiksuunan, dapat sa naato dito siya nga nga ato to nga ma-portray ang 5 lessons sa makiksuunan. So, para ko na makiksuunan dito, okay, so para recap ta sa unsa ka mga lesson nga atong mga learn makigsunan. Number 1, makigsunan. Kung sa man nga lesson nato nga learn makigsunan. Recap lang. Sa katong sa atong discussion, sa magtiuna. Sa to? Honor or kumaga live in reverence. Nakaano na ito ngayon, i-honor ang iyong sa Ginoo. Second, makigsunan. Masaman to. Nato sa day 7. Being independent. Dili. Dili. Daily reliance. Pwede siya. Bakit ko siya magkikanan? I-align, living in alignment with God. At yung i-align na ito kung galing mo si Ginoo. Third, makiksunan. Sama to ang third. Being dependent. Being dependent to God. Fourth, zaman to. Living in grace. Ang fourth, nakalimot na sila. Di ko galing na tugay. Mas pilaan pa rin ako sa makiksunan. So, fourth, living in grace makiksunan. And living in grace, kumbaga, forgiveness is a must. Tapos ang last makiksunan is living in victory. Depending on God, depending on God, relentless and strength to face our temptations. So, Salamat Ginong Dios ining dapit sa kautuhon
Salamat sa mga mensahe Ginoo nga nagtudlo kanamo sa pagsaligid kanimo sa matag kanimo sa mga. Salamat Amahan sa mga mensahe nga nagtudlo nga makigsuod kami kanimo sa matag karon niya sa mga plano sa kinabuhi. Amo tang itugot Ginoo ang imong plano mo ay matuman dili ang amo. Dili amo dawato naman kuno sa plano nimo sa kinabuhi. Sa tabangi kami o Dios sa matag karon niya sa mga pagkinabuhi isip ko sa Kristohanon nga mahimo kami angayan kanahon sa palibot na mo Ginoo. Lagi kadasig kung tayo sana mo kang kaigsunan, mga kabataan, kundi namahan, mahimong ta kami, mga buodnan, nga nagapangalagad sa kanimo. Atod sa kapunong Ginoo mong gilauman, among programa magmanapuson. Salamat, may kawalan ito pagsupugan po, sa ngalan ng Isus, manuluwas. Amen. Amen.